magandang gabi sa inyong lahat. Mga kapatid, happy midweek po sa lahat. Kumusta na kayo sa loob ng kalahating linggo? Sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan. Ngayong gabi ay pagpapatuloy po natin ang pagbabasa sa aklat ng Genesis. Ano po? At sana ay mag-enjoy kayo katulad ng mga nakaraang linggo na binasa natin ang kasaysayan ni Joseph na siya ay nagkaroon ng magandang kalagayan sa kabila ng kinahinatnan niya sa papabaya sa kanya o tatraidor sa kanya ng kanyang mga kapatid. Pero at the end, pinatawad niya at nalaman niya na may panukala ang Diyos. Bago ang lahat mga kapatid, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa kalahating sanlinggong nagdaan na kami po inyong pinayayaan. Pinagkatimalaan ng maraming bagay, pinagaling sa aming mga karamdaman. Salamat po sa buhay at kalakasan na patuloy niyong pinagkakatiwala sa amin at pinahiram sa amin. Ama, patawad po sa aming mga kasalanang nagagawa. Sa gabing ito, muli kaming dudulog sa inyong paanan at hihingi ng katalinuhan. Buhat sa inyong Santong Espiritu na sana po'y maunawaan po namin ang lahat ng aming pakikinggan at babasahin sa gabing ito. Patnubayan nawa po niyo kami, kasama ng inyong malalakas at magagaling na anghel sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay mga kapatid, patuloy po tayo magbabasa sa aklat ng Genesis. Tayo po magsisimula sa Genesis. Genesis 46, 1 hanggang 34. Umalis si Jacob papuntang Ehipto kasama ang sambahayan niya, nadala ang lahat ng kaniyang ari-arian. Pagdating niya sa Berseba, naghandog siya sa Diyos ng ama niyang si Isaac. Kinagabihan, nakipag-usap ang Diyos sa kanya sa pamamagitan ng isang pangitain. Tinawag ng Diyos si Jacob at sumagot si Jacob sa kanya. Pagkatapos sinabi niya, ako ang Diyos, ang siyang Diyos ng iyong ama. Huwag kang matakot. Pumunta ka sa Ehipto dahil gagawin ko kayong isang kilalang bansa roon. Ako mismo ang kasama mo sa papunta sa Ehipto at muli kitang ibabalik dito sa Kanaan. At kung mamamatay ka na, andyan si Jose sa iyong tabi. Pinasakay ni Jacob Pinasakay si Jacob ng mga anak niya sa karwaheng ibinigay ni Faraon. Para sa kanya, pinasakay din nila ang asawa at anak nila at lumipat mula sa Berseba. Dinala nila ang mga hayop at ari-ari ang inipon nila sa Kanaan. Dinala rin ni Jacob sa Ehipto ang lahat ng kanyang lahi, ang mga anak niya at mga apo. Ito ang pangalan ng Israelitang pumunta sa Ehipto. Si Jacob, ang panganay niyang anak na si Ruben. Ang mga anak ni Ruben, si Hanok, Palu, Hezron, at Carmi. Si Simeon, at ang mga anak niyang sina Jemuel, Hamid, Ohad, Hakim, Zoar, at si Saul, na anak ng isang Kanineya. Si Levi at ang mga anak niyang sina Gerson, Kohat at Merari. Si Juda na mga anak niya, sina Onan, Shelah, Perez at Zerah. Ang mga anak ni Perez na sina Hezron at Hamul. Ang mga ito ay kasama rin sa Ehipto. Si Isakar at ang mga anak niyang sina Tola, Pau, Lob at Simron. Si Sebulun at ang mga anak niyang sina Sered, Elon at Jelel. Sila ang 33 anak at apo ni Jacob kay Leah na ipinanganak sa Padan Aram. At hindi kabilang ang mga anak niyang babae na si Dina. Ang mga ito ay kasama sa Ehipto, si Gad at ang mga anak niyang sila Seplon, Hagi, Shuni, Esblon, Eri, Herodi at Areli. Si Asher at ang mga anak niyang sina Ima, Isva, Isvi at Beria. Ang mga anak nilang babae na sina Zera, ang mga anak ni Beria na sina Heber at Malkael. Sila ang 16 na anak at apo ni Jacob kay Zilpa, ang alipin na ibinigay ni Laban kay Leah.
Ang mga anak ni Jacob kay Raquel, sina Jose at Benjamin. Ang mga anak ni Jose kay Asenat na ipinanganak sa Ehipto na sina Manases at Ephraim. Ang mga anak ni Benjamin, sina Bela, Beker, Asael, Gera, Naaman, Esiros, Mupin, Hupip, ano nga, Hupim at Ard. Sila ang 14 na anak at apo ni Jacob kay Raquel. Ang mga ito ay kasama rin sa Ehipto, si Dan at ang mga anak niyang si Hushim, si Neftali, ang mga anak na sina Jaziel, Guni, Jezer at Shilem. Sila ang 7 anak at apo ni Jacob kay Bilha, ang mga alipin na ibinigay ni Laban kay Raquel. Ang bilang lahat ng mga anak at apo ni Jacob papuntang Ehipto ay 66. Hindi pa kabilang dito ang mga asawa ng kanyang mga anak. Kasama ang 2 anak ni Jose na ipinanganak sa Ehipto. 70 ang kabuuan sa sambahayan ni Jacob na natipon sa Ehipto. Nang hindi pa nakakarating sa Ehipto, inutusan ni Jacob si Judah na maunang pumunta kay Jose para ituro sa kanila ang lugar ng Gosen. Nang dumating si Jacob sa Gosen, sumakay si Jose sa karwahe niya at pumunta roon sa Gosen para salubungin ang kanyang ama. Nang magkita sila, niyakap ni Jose ang kanyang ama at tuloy-tuloy ang pag-iiyakan nila. Sinabi ni Jacob kay Jose, ngayon handa na ako mamatay dahil nakita na kitang buhay. Sinabi ni Jose sa mga kapatid niya sa buong sambahayan ng kanyang ama, aalis ako, sasabihin ko kay Paraon na narito na ang mga kapatid ko at ang buong sambahayan ng aking ama na nakatira sa Kanaan. Sasabihin ko rin sa kanya, nagpapastol kayo ng mga hayop at dinala niyo ang mga hayop ninyo sa lahat at ang lahat ng ari-arian ninyo. Kaya kapag pinatawag kayo at itatanong kung anong trabaho niyo, sabihin niyo na nagpapastol kayo ng mga hayop mula sa pagkabata katulad ng mga magulang niyo para patirahin niya kayo sa Gosen sapagkat nasusuklam ang mga Ehipsyo sa mga nagpapastol ng hayop. Napakagandaan mo po. Natupad ang kagustuhan ni Joseph, ang pangarap ni Joseph para sa kanyang ama at sa kanyang mga kapatid at sa kanyang mga hipag, mga pamangkin na pumunta sila sa Ehipto sapagkat alam ni Joseph na medyo matagal pa ang tagutom kaya gusto ng gobernador ng Ehipto na si Joseph ay makaharap si Paraon. So ayun ang nangyari na napakaganda ang kanilang kalalagyan at tinuruan sila ni Joseph kung ano ang sasabihin. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pakikisama. Bago po tayo magtapos, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa napakagandang istorya na inyong pinabasa sa amin. At ito po ay naunawaan namin. Sana ay maging inspirasyon po namin ito sa aming buhay na kapag kami dumarating na pagsubok ay hindi po natatapos ang lahat sapagkat nandiyan kayo dahil may mga panukala kayo sa aming mga buhay. Salamat po sa pagdidinig nyo sa aming mga panalangin, pagpapatnubay nyo sa amin. Ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, maraming salamat po sa inyo at hanggang sa muli sa darating na Biyernes ay samahan nyo pong muli ako. Maraming salamat po. Happy midweek.